Nais namin magpasalamat at humingi ng habag Panginoon sa ibibigay mong pagkain ngayon sa inyong mga anak. Makita niyo po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Inihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Magandang umaga po mga kapatid at mga minamahal. Ngayon pong Enero 6, petsang 96, ito na ang ika-478 Sabado sa ating pag-aaral sa Biblia. Gusto po naming buksan ang bagong taon 1976 sa pasasalamat sa Diyos. Kung ang traditional Christianity, yung mga sekta, pinapasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng material at physical na biyaya. Kami pong mga tunay na Kristiyano, nagpapasalamat kami sa Diyos sa himalang ginawa sa amin na hindi nakikita ng mga tao. Ang tinutukoy ko po ay ang mga espiritual na himala na ibinigay sa amin. Katulad ng bulag na isinilang sa Juan Kapitulo 9 ng Biblia, kung saan ang ating Panginoong Hesukristo binuksan ang kanyang mga mata. At ang mga tao na nasa paligid niya, ang mga scribes and Pharisees, hindi po makapaniwala. Kaya nagtanong ang mga eskriba at pariso sa kanilang mga magulang. At ito ang itinanong sa John 9:20-22. Nagsasagot ang kanyang mga magulang at nagsabi, "Nalalaman namin ito'y aming anak at siya ay ipinanganak na bulag. Kung papaanong siya ay nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman." Tanungin siya. Siya ay may gulang na, siya ay magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao ay ipahayag siya na siya ang Kristo ay palalayasin siya sa sinagoga. Ang mga tao sila po'y natakot. Kahit na yung mga magulang ng bulag na ito, natakot silang sabihin ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya dahil natatakot silang itaboy sa sinagoga. Ang katotohanan pong yan hindi lilipas, ayon sa ating Panginoong Hesukristo na hindi lilipas ang kanyang mga salita magpakailanman. Nakita po namin ng aming sarili, yung bulag na isinilang na bulag. At gumawa nga po ng himala ang Diyos sa aming buhay at nabuksan ang aming mga mata. At kung kami lamang ang magsasabing nabuksan ang aming mga mata na walang ebidensya, yun po ay hearsay lamang. Ngunit kailangan mayroong mga patutuo at pruweba o ebidensya. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, nang gawin ang malaking himalang ito sa bulag, ito pong sinabi niya sa Juan 9:39. Narito po ang Juan 9:39. At sinabi ni Jesus, sapagkat ako ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ito pong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kukunin sa titik ang salita ng Diyos, ayon sa kanya ang mga nakakakita ay mabubulag at ang mga bulag ay makakakita. Yun pong salita ng ating Panginoon, kung ididiin ng mga tao ang titik sa salita ng Diyos, yung literal, yung word for word, masisira po doon o mapapasinungalingan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ginagawang sinungaling ang ating Panginoon. Wala tayong makikitang binulag na pisikal ng ating Panginoon. Hindi ba kapatid? Yun pong salita ng ating Panginoon, kung ididiin ng mga tao ang titik sa salita ng Diyos, yung literal, yung word for word, masisira po sila doon. Mapapasinungalingan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ginagawang sinungaling ang ating Panginoon. Dahil wala tayong makikitang binulag na pisikal ng ating Panginoon. Hindi ba, brother? Walang binulag. Ayon sa ating Panginoon, mabubulag ang nakakakita. Dahil maliwanag po doon lamang masisira na ang katuroan ng mga tao na sa titik lamang kukunin ang salita ng Diyos o yung word for word. Ang mga Pharisees, sila po'y nabigyan ng kaunting paningin sa espiritual na mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito nagtanong sila dito sa John 9:4 na po. Narito po ang John 9:4 na po, ang mga Pharisees na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. Kahit ang mga Pharisees, dahil napakatindi at napakalakas ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon, parang nakita nila ang kaunting espiritual na mensahe ng ating Panginoong Hesukristo.
Pero nagmamatigas sila. Brother, hindi kaya makikita yon? Makikita. Dahil po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, yung mga modern scribes and Pharisees ngayon parang naaninag nila. Ngunit dahil sa katigasan ng puso, yun po'y nananatili. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, siya po'y nagsalita ng isang parabula at ang sabi ganito sa John Siyam na verse 41. Narito po ang John Siyam na verse 41. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon ay sinasabi ninyong, kami nakakakita. Nananatili ang inyong kasalanan. Simple ba ito o mabigat na salita ito? Ang sabi ng ating Panginoon, dahil kayo'y bulag, wala kayong kasalanan. Ngunit kayo'y nagsasalita hindi kayo bulag. Nananatili ang inyong kasalanan. Napakahirap yata yun, brother. Ano po kaya ang tinutukoy ng ating Panginoon? Sa mga tunay na Kristiyano po, ito'y nagliwanag. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, kayong mga bulag, mawawala ang inyong kasalanan. Dahil pala sa mga taong tinatanggap nila na sila'y mga espiritual na bulag, bubuksan ng ating Panginoon ang kanilang espiritual na mata. At makikilala kung sino ang ating Panginoon. At sa pagkakilala sa ating Panginoon, maunawaan ang kanyang salita. Dahil ang Panginoon pala siya ang salita. At sa pagkaunawa sa kanyang salita, doon na malalaman kung ano ang gusto ng ating Panginoon sa kanila. At pag nalaman nila kung ano ang gusto ng Panginoon, ang salita po ng Diyos ang siyang maghuhugas sa kasalanan. Ayon sa John 15 verse 3. Kaya maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, kayong mga bulag, mawawala ang inyong kasalanan. Ngunit yun namang sinasabing mga taong nagsasabing, hindi kami bulag, mananatili ang inyong kasalanan. Tama nga po. Ang mga taong nagsasalitang hindi kami bulag, nakikilala namin ang Diyos, naunawaan namin ang salita ng Diyos. Gayunmang sa paningin ng ating Panginoon, lumalabas mismo sa kanilang bibig, misteryoso ang Diyos. Tingnan po ninyo. What a great contradiction, brother. Sinasabing nakikilala namin ang Diyos, ngunit lumalabas naman sa bibig, misteryoso ang Diyos. Lumalabas sa bibig, naunawaan namin ang salita ng Diyos, kami ay tagapagturo. Pero sumasakit ang ulo kapag idinidiin ang salita ng Diyos. Ito po'y mapapatunayan ngayon sa sandaling ito. Kung paano sasakit ang ulo ng isang tao ang nagpapanggap na hindi siya bulag. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mananatili ang inyong kasalanan. Tama nga po, mananatili ang kasalanan ng tao na nagpapanggap na hindi siya bulag. Gayunmang sa tingin ng Diyos, siya'y spiritual na bulag. Kaya ang aming pasasalamat, kami pong mga tunay na Kristiyano, sa unang araw ng 1976 na ay katulad nitong isinilang na bulag na nabuksan ang kanyang mga mata. Nakilala ang ating Panginoon. At alam po natin, sumunod yung bulag na yan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po namin kanina, kung kami magsasalita ng ganyan lamang, it is a hearsay ang sabi po sa English. Ngunit patutuhanan po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang mga patuto na mga pinili niya. Dahil hindi po maipagkakaila ang makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Bago po namin ibigay yung patuto o yung ebidensya, gusto po naming ulitin para makita ng mga tao kung sila nga ay bulag o hindi bulag. Ang mga taong nagsasalitang, hindi sila bulag. Ang ibig pong sabihin niyan kung hindi bulag, kailangan nakikita o nakikilala ang Diyos. Kaya sa mga taong nagsasalitang hindi kami bulag, kami ay anak ng Diyos, kami nananampalataya kay Kristo, si Hesukristo siya ang aming tagapagligtas at Panginoon namin. Ito po ang mga tanong. Sino po ang Diyos ni Isaac, Jacob, at Abraham at ano ang kanyang pangalan? Ikalawang tanong, sino ba ang Diyos ng mga apostoles ni Pedro, Juan, Pablo? Ano ang kanyang pangalan? Yun bang Diyos ni Isaac, Jacob at Abraham, ang Diyos ng mga apostoles, Pedro, Pablo, Juan, magkaiba ba o siya rin? Kung ganun, ano ang kanyang pangalan? At paano naging isa? Kung pinapaniwalaan na ang Diyos ni Isaac, Jacob at Abraham at ang Diyos ni Pedro, Pablo, Juan, siya rin. Anong kanilang nakikita sa Diyos?
Kung talaga pong bukas ang mata, ang lahat ng tanong na yan ay masasagot. Kung hindi po nasasagot ang tanong na yan, ang ibig sabihin nakapikit pa ang mata. Huwag po nating kalimutan yung nasabi ng ating Panginoon sa John siyam na verse 39, I am come into this world that they which see not might see and that they which see might be made blind. Isa pong napakatinding salita ng ating Panginoon. Punta na po tayo ngayon sa ikalawang pagsubok, yun po ang unang pagsubok. Kung talagang ang isang tao ay nananatiling bulag o nakabukas na ang kanyang mata sa mata ng Diyos. Ang ikalawang pagsubok po ay ito. Kung talagang pinapahayag na si Hesukristo ang siyang tagapagligtas sa Panginoon ng buhay, meron pong pangako ang ating Panginoon sa 1 Corinthians 2 verse 16 na mapapasa niya ang kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ni Kristo mapapasa isang tao kung nabuksan na po ang kanyang mata. Kung talagang tunay na anak ng Diyos o tunay na isang Kristiyano. Ang ikalawang pagsubok ay tungkol sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang tanong po ay, hindi ba ang Diyos nilalang ang tao ayon sa kanyang wangis? Bakit ang tao ay hubad? Bago pa kinain ng bawal na bunga. Yun po ang nakasulat sa banal na aklat. Hubad si Adan at si Eva. Hindi nila nalalaman ang kanilang pagkahubad. Ngunit nang kainin ang bawal na bunga, doon nila nakita na sila ay hubad. Ano kaya ang sagot ng mga tinatawag na apostol ni Kristo? Yun pong great theologians, yun po tumanda sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Yung mga great Bible scholars na walang ginawa kundi pag-aralan ang salita ng Diyos. Ano po yung sagot sa mga tanong na yan? Hindi po ba ito ang ating narinig kung tayo po'y magtanong tungkol sa kasalanan ni Eva? Ano ba yung bawal na bunga? Bakit kung kakainin yung bawal na bunga ay sila'y mawawala sa Diyos? Atin pong narinig sa mga taong tinatawag na apostle ni Kristo ang sabi nila yon ang nakasulat, maniwala ka na lamang sa nakasulat. Huwag ka nang magtanong pa, manampalataya ka na lamang. Tama na. Dahil yun ang gusto ng Panginoon ang sabi po nila. Simpleng pananampalataya lamang. Mukhang mayroon po yatang nakaligtaan doon. Sa Romans 10 verse 2, ang katapatan ang pananampalataya na hindi batay sa kaalaman, yun pala po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sa makatuwid, kailangan pala ang pananampalataya ay batay sa karunungan. Kaya kung paano po kaimportante ang pagkakilala sa Diyos. Ganyan kaimportante ang pagkaunawa sa kanyang salita dahil ang Diyos pala siya ang salita. Tingnan po natin ngayon sa kakaunting oras kung paano ang ibibigay ng Diyos sa atin sa mga tanong, ano po? Sinabi po ng Diyos na dinala si Adan at saka si Eva sa hardin nang sila ay lalangin sa kanyang wangis. Ang tao, kung tatanungin po natin ang mga tao, yung mga tinatawag na apostol ni Kristo, ang kinikilalang maka-Diyos. Ang mga taong sa akala ng mga tao sila'y umaakay patungo sa Diyos. Kung magtatanong tayo kung ano yung hardin, ano kaya ang kanilang sagot? Siguro po ang maririnig natin ay, hardin na binubuo ng lupa at doon tumutubo yung mga halaman at nandoon si Adan at si Eva, yun po siguro ang o yun ang ating narinig sa kanila, brother. Ngayon, pagkatapos pong ibinigay ng Diyos na ang hardin pala sinisimboluhan ng tao at ibinigay ng Diyos yung tatlong klaseng halaman sa hardin, ang tanong ay ito. Yun pong mga taong nagpapanggap na hindi sila bulag, ang tanong ay ito. Sa paanong paraan o sa paanong bagay sinabi ng Diyos na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis? Brother, napakabigat nito, hindi ba? Napakabigat po ito. Kung hindi ibibigay ng Diyos ito, sino ang makakaunawa nito? Paano sinabi ng Diyos na nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis? Pagkatapos na ibinigay tong hardin na sinisimboluhan pala ang tao at yung tatlong klaseng halaman na tumutubo sa hardin. Siguro po brother, dalawang klase ang nakikinig sa atin ngayon. Ang una, parang interested sila, ano nga ito? Bakit ano itong napakabigat na tanong na ito? At pwedeng gustong malaman kung ano yun, no, yung ikalawang klaseng nakikinig sa atin ngayon, baka hinihipo na yung ulo dahil itong nakikita natin, brother. Dahil napakalalim at napakabigat na mga salita.
At hindi po nasira ang salita ng ating Panginoon dahil nang magsalita ang ating Panginoon ng mga parabula na hindi naunawaan ng mga nakinig sa Kanya. Sa John 6:60 ang sabi, sino ang makakaunawa nitong mabibigat na salitang ito? At yung mga taong yan, umalis brother, sa John 6:60 hindi na nakinig sa ating Panginoon. Kaya hindi po masisira ang salitang yan at makikita natin sa ating kapanahunan. Kaya magtatanong po tayo ngayon sa Diyos. Ito po ang tanong natin sa Diyos, bakit sinabi nyo nilalang ninyo ang tao sa inyong wangis? Kayo'y espiritu. Ang tao ay physical being. Ang sagot po ng Diyos sa atin ay, hindi ba ang ating Panginoong Hesukristo ay nilalang pala ng Diyos ang tao sa wangis ni Hesukristo? Ngayon magtatanong po tayo sa Diyos. Panginoon, sa paano pong paraan naging kawangis ng tao si Hesukristo? Anong sagot dyan? Basta lamang tao, yun na lamang ba? Tayo pong mga Kristiyano hindi po tayo nananalig sa kuro-kuro ng tao. Hindi tayo nananalig sa nakikita ng ating mata. Nananalig tayo lamang sa sinasabi ng Diyos na rematsyado, na hindi pwedeng question in. Kaya, ano ang sagot ng Diyos sa ating tanong? Panginoon, sa paano pong paraan o anong bagay naging kawangis ng tao kayo, na kayo pala ang aming Panginoong Hesukristo? Ang sagot po ng Diyos sa ating tanong ay, hindi mo ba binabasa ang inyong banal na aklat? At ito'y ipinahayag ko kay Propeta Isaiah ang sabi po ng Diyos. Kaya brother, basahin natin ang Isaiah 42:1. Narito po ang Isaiah 42:1. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan. Ang aking hinirang na, kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Hentil, sa mga hentil ang sabi doon, brother. Pinalitan ng bansa yan. Sa mga hentil ang sabi po rito. Ito pong pahayag ng Diyos kay Propeta Isaiah. Sino kayang tinutukoy rito ni Propeta Isaiah? Kaya magtanong tayo sa Diyos brother. Dahil mangmang tayo Panginoon sino po bang tinutukoy ninyo rito? Basahin ko brother sa Ingles brother. Quote, Behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth, I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles, unquote. Yun pong sinulat ni Propeta Isaiah na ipinahayag ng Diyos sa kanya kung paano naging kawangis ng tao ang Diyos sa katauhan ni Hesukristo. Kaya magtatanong po tayo sa Diyos. Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyo rito? Ang sagot ng Diyos ganito. Dahil po noon, kung hindi ipapahayag ng Diyos ito paano mo makikita ito? Old Testament ito, di ba? Kaya, ito pong pahayag ng Diyos ng magkatawang tao na ang ating Panginoon. Ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham ay nagkatawang tao. At itong sinulat ni Mateo dito sa Mateo 12:18. Narito po ang Mateo 12:18. Narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hentil. Napaliwanag po rito, wala ng kaduda-duda ang tinutukoy po ng Diyos dito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, kumpirmadong-kumpirmado po yung binanggit natin kanina na si Hesukristo ang siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita sa Colossians 1:15-16 brother, na idinescribe ng Diyos kung ano ang itsura espiritual ng ating Panginoong Hesukristo. The spiritual picture. The spiritual likeness of this Christ na naging katulad ng tao ng lalangin po ng Diyos. Ano yun? Una ano po? Ang ating Panginoong Hesukristo isa siyang tao, may katawan. Yun po, walang kaduda-duda yan. Ikalawa, ayon sa Isaiah 42:1 at Mateo 12:18, mayroong kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroong kaluluwa ang Diyos. At ayon sa Isaiah 42:1 at Mateo 12:18 nandoon ang Espiritu ng Ama kay Hesukristo. Kaya yun po ang hitsura ng ating Panginoon na mayroon siyang katawan, mayroon siyang kaluluwa at nandoon ang Espiritu ng Ama sa Kanya. Kaya yun pala po ang hitsura o larawan ng tao nang lalangin siya ng Diyos.
Kaya ang tao ay binubuo ng katawan, ang tao ay mayroong kaluluwa, nang lalangin po ito ng Diyos. At ang tao ay nasa kanya ang espiritu ng Diyos. Kaya maliwanag yun pala po ang itsura ng tao nang lalangin siya ng Diyos dahil yun ang hitsura, espiritual na hitsura ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi po ba tayo nagtatanong sa Diyos? Pagkatapos na ibinigay sa atin kung ano yung hardin. Sa taong natural ang hardin, ulitin po natin, ang hardin ay lupa lamang. Pagkatapos pong magtanong tayo sa Diyos, brother, sa palagay mo yung mga tao hindi ba nagtatanong sa Diyos? Nagtatanong din sa Diyos, brother. Ngunit ayon sa James 1:5-8, gayon, nagtatanong sila sa Diyos, ngunit ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa tao, nagdadalawang isip, nagtatanong sa Diyos pagkatapos tinatanong sa tao. Ibinibigay ba ng Diyos ang sagot? Hindi binibigay, dahil ang sabi ng Panginoon hindi binibigay ang sabi, sa taong nagdadalawa ang isip. Tayo po nagtatanong sa Diyos at wala tayong tinitingnan na tao. Buong-buo ang ating kaisipan, buong-buo ang ating pagkatao nakatuon sa Diyos. Ang ibig pong sabihin, ang Diyos ay ang salita. Buong-buo ang ating pagkatao sa salita ng Diyos. Kaya ang ating mga tanong, sinasagot naman ng Diyos, yun po ang kaibahan. Isa pong distinction yan ng tunay na Kristyanismo at ang traditional Christianity. Magtanong po tayo sa Diyos. Ang tanong natin sa Diyos ay ganito, ano po? Pagkatapos ninyong ibigay sa amin kung anong kahulugan ng hardin, Panginoon, pwede po ba ninyong ipaliwanag ngayon o ipahayag ngayon sa amin kung ano yung tatlong klaseng halaman sa hardin? Ito po'y ibibigay ng Diyos ngayon. Ang unang halaman ay yung nakakalugod sa mata at masarap kainin. Ang sabi po ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo na kawangis ng tao o ang tao na kawangis ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon siyang katawan at nandoon ang Espiritu ng Diyos at mayroon siyang kaluluwa. Mamili po tayo ngayon. Napakadali na, brother, hindi ba? Pwede bang ano yung mga bagay na mas ginagamit ang mata? Ginagamit ang bibig. Yun ba'y espiritu o kaluluwa yun? Maliwanag po, katawan yun. Kaya, napakaliwanag. Katawan pala yung unang klaseng halaman, ano po? Pagkatapos pong ibinigay ng Diyos ang kahulugan ng unang klaseng halaman na yun pala ang katawan ng tao. Magtanong tayo sa Diyos, ano po ang halaman ng buhay na nasa gitna ng hardin? Espiritu o yun ang iyong kaluluwa? Makikita po natin sa Revelation 2:7 ang halaman ng buhay nagtuturo sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Maliwanag po yun, no? Kaya, yun palang halaman ng buhay na nasa gitna ng hardin, ang halaman ng buhay nasa gitna ng hardin sa gitna ng tao, yun pala po ang Espiritu ng Diyos sa tao ng lalangin ng Diyos ang tao. Gitna, dahil nasa gitna ng tao hindi nakikita, ano po? Kaya nagliwanag po ngayon pagkatapos na ibinigay ng Diyos kung ano yung unang klaseng halaman, yun pala ang katawan ng tao. Pagkatapos na ibinigay ng Diyos kung ano yung ikalawang klaseng halaman nasa gitna ng hardin, yun pala ang Espiritu ng Diyos sa tao. Ang natitira na po lamang ngayon walang iba kundi ang bawal na halaman. The Tree of Knowledge. Ang bawal na kahoy, yun pala po ang kaluluwa ng tao. Kaluluwa ng tao. Kaya ang bawal na halaman sa gitna ng hardin walang iba kundi ang kaluluwa ng tao. Nakalimutan ko pala, brother, na yung halaman ng buhay, halaman, nagbubunga, ano, brother? Tugmang-tugma kung paano po nagbubunga yung halaman ng buhay, ganyan nagbubunga ang Espiritu. Galatians 5:20-26, kaya po kahit saan natin tingnan ngayon tumutukoy ang halaman ng buhay sa Espiritu ng Diyos, ano po? Ngayon, pagkatapos pong ipinahayag ng Diyos sa atin kung ano yung bawal na bunga o bawal na halaman, yun pala ang kaluluwa ng tao, magtanong po tayo sa Diyos ngayon kung ano yung bawal na bunga na ayaw ay pakain sa tao. Magtanong tayo sa Diyos, Panginoon, ano po ba ang bunga ng kaluluwa? Ang sabi ng Diyos ngayon, anak, ang sabi, bakit hindi mo basahin ang aking salita at doon mo makikita napakaliwanag na. Ano bang tawag ko sa bawal na halaman? Tree of Knowledge. Halaman ng karunungan. O,
Kailangan pa bang ipaliwanag ko sa iyo yan anak? Ang itanong ng Diyos brother, ano? Napakabuti ng Diyos sa atin, ano? Bakit hindi nakita ng tao ito? Bakit sa atin napakaliwanag at napakabuti? Kasi brad, may dalawa silang akala, kaya hindi nila nakikita yan. Hindi kinakaya ng Diyos ano. Kaya napakaliwanag po ito, ang unang bunga pala o, ang isang bunga ng kaluluwa walang iba kundi ang karunungan ng tao. Ang kanyang kaisipan na sa mga bagay tungkol sa Diyos. Huwag po nating kalimutan yan. Sa makatawid binabawal pala ng Diyos na gamitin ang ating kaisipan ang karunungan sa mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi binabawal ng Diyos ang paggamit ng kaisipan sa mga bagay sa physical sa buhay. Dahil ginamit ni Adan yung kanyang kaisipan ng bigyan ng mga pangalan ng mga hayop. Hindi po nagkasala si Adan doon. Kaya pinapagamit ng Diyos sa ating kaisipan sa ating spiritual na buhay ngunit bawal na bawal po ang ating kaisipan, ang ating karunungan sa mga bagay tungkol sa Diyos dahil yun ang sinasabi ng Diyos na kapag kinain mo yan ikaw ay mamamatay. Bakit kaya sinabi ng Diyos na mamamatay ang isang tao kapag ginamit ang kanyang kaisipan sa mga bagay tungkol sa Diyos? Dahil pala po sa sandaling ginamit ng tao ang kanyang kaisipan, ipapaliwanag na ng tao ang salita ng Diyos. Tugma ba ang paliwanag ng tao sa paliwanag ng Diyos? Hindi broad. Hindi na, hindi. Paano mamamatay ang tao doon? Kasi brad, hindi na yung karunungan ng gagaling sa salita ang kanyang hihintayin. Kung hindi yung karunungan ng gagaling sa kanyang kaisipan yun ang nakakamatay sa kanya. Tama po, sa sandaling ginamit ng tao ang kanyang kaisipan, ipapaliwanag na ng tao ang salita ng Diyos sa kanyang kaisipan, uunawain ng tao ang salita ng Diyos sa kanyang kaisipan. Iba na ang kanyang pagkakita sa katotohanan. Ibinigay po ng Diyos yan unang bunga ng kaluluwa. Ngayon, magtanong tayo sa Diyos. Panginoon, yun lamang po ba ang bunga ng kaluluwa? Tanong natin sa Diyos yan brother. Yun po ba lamang ang bunga ng kaluluwa? Sagot po ng Diyos anak, ang sabi, ngayong binuksan ko na ang iyong mata, bakit hindi mo basahin muli ang ating salita? Ano pong nakasulat doon? Don't ever eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ibinigay na nga pala po ng Diyos ang bunga, ano po? Una, knowledge, karunungan, ano ngayon yung ikalawang bunga? Ibinigay na po ng Diyos yan. Yung knowledge of good and evil. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan nanggagaling ang kasamaan, saan ba nanggagaling ang kasamaan? Ayon kay Hesukristo, basahin mo ang Mateo 15:19. Narito po ang Mateo 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Nanggagaling pala sa puso. Sa makatuwid, maliban pala sa kaisipan ng tao, ang iba pang bunga ng kaluluwa ay ang puso ng tao o ang kanyang damdamin. Yung emotion, feeling. Kaya, itong si Propeta Jeremiah nagsalita rito sa Jeremiah 17 verse 9. Narito po ang Jeremias 17:9, ang puso ay mandaraya na higit sa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakaalam? Ayon, mandaraya po ang puso. Mandaraya ang damdamin ng tao, brother. Kung gagamitin ng tao ang puso niya o ang damdamin sa anong paraan siya'y mamamatay. Dahil sabi ng Diyos kapag kinain yan mamamatay ka. Kasi brad, kapag yung puso mo ang ginamit mo ayon sa iyong sariling kaisipan, mangangatwiran ka na sa salita ng Diyos. Hindi na yung nakikita ayon sa Diyos ang siyang makikita mo. Kung di ang makikita ng iyong sarili, yun ang paniniwalaan mo. Tama po, maliwanag po yan, kapag ginamit ng tao ang kanyang damdamin, tatanggihan po yung sinabi ng Diyos na, many are called but few are chosen, tatanggapin ba ng tao yan? Dahil sa damdamin ng tao, hindi po tatanggapin yan. Hindi na tatanggapin yan dahil ang gusto ng tao marami. Ang sabi ng Diyos kaunti lang. Ang katotohanan nga po, ang mga tao gusto sa marami. Dahil sa damdamin, ayaw ng mga tao na kakaunti lang ang maliligtas.
Kaya lalabas mas mabuti pa brother, pinalalabas ng tao na mas mapagmahal pa ang tao kaysa Diyos. Oo brod. Dahil ang gusto ng tao maraming maliligtas. Ang Diyos ang sabi niya kaunti lang. Hindi po ba maliwanag na talaga palang tatanggihan ng tao ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang Diyos mismo dahil ang Diyos ang salita kapag ginamit ang damdamin. Maliwanag na maliwanag talaga pala pong mamamatay ang tao. Kaya hindi po nagkamali ang Diyos nang sabihin niya, kapag kinain ninyo ang bawal na bunga mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Ngunit, ito po ang tukso ng dyablo. Tinukso ng dyablo, oo nga, si Eva. Basahin mo brother ang Genesis 3:4-5. Narito po ang Genesis 3:4 hanggang 5, at sinabi ng ahas, babae tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain na yan ay magdidilat na ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yun po ang sabi ng dyablo. Hindi kayo mamamatay, naniwala naman si Eva. Huwag nating kalimutan si Eva sinisimboluhan ng tao. Kaya ang mga tao po hindi naniniwala na sila'y mamamatay. Anong ginawa ni Eva? Kaya ang sabi ng dyablo at mabubuksan ang inyong mata at maging katulad ka ng Diyos. Nagustuhan ni Eva yun. Si Eva po pala sinisimboluhan ng mga tao. Hindi naniwala ang tao na kapag kinain ang bawal na bunga hindi siya mamamatay. Hindi siya naniwala na siya'y mamamatay. Kaya ang tao po ngayon ginagamit o kinakain ang kanyang kaisipan, ginagamit o kinakain ang kanyang damdamin dahil hindi siya naniniwalang siya'y mamamatay katulad ni Eva. At na-attract siya sa sinabi ng dyablo at ang inyong mga matay mabubuksan. Tama nga po ang gusto ng tao ngayon, marunong siya di ba? Kaya ginagamit ang kanyang kaisipan, ginagamit ang kanyang damdamin dahil sa akala niya yun ang katotohanan. Kaya mabubuksan ang kanyang mata brother. Yun ang sinabi ng dyablo. Yun naman ang sinasabi ng mga tao ngayon. Anong sabi ng dyablo? Dahil sa pamamagitan niyan magiging Diyos kayo. Magiging katulad kayo ng Diyos ang sabi. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ano po yun? Dito sa Genesis 3:22, at sinabi ng Panginoong Diyos narito ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Sa makatuwid, hindi po kinain. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and live forever, ang sabi doon no brother. Sa makatuwid maliwanag po rito. Si Adan at si Eva hindi kinain ang bunga ng Espiritu. Tama, kawangis sila ng Diyos, pero hindi kinain ang bunga ng Espiritu. Kung paano hindi kinain ni David at saka ni Pedro ang bunga ng Espiritu. Magtanong tayo sa Diyos, Panginoon, maliwanag po yun, na natiling anak ninyo pero anong klaseng pagkahubad yan? Yun ang tanong natin brother. Dahil nakita natin hubad sila bago kinain ang bawal na bunga. Panginoon ano pong klaseng pagkahubad yan? Ang sagot ng Diyos brother ito. Isaiah 61:10. Narito po ang Isaiah 61:10. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako noong balabal ng katwiran. Ayon brother, inilahad ng Diyos na dalawa pala ang klase ng balabal, dalawang klaseng garment, isang garment of salvation and the robe of righteousness. Yun pong robe of righteousness, yun pala ang pagkahubad sa hindi pagkakain ng bunga ng halaman ng buhay. Maliwanag ano, yun po ang balabal ng katwiran. Kaya nang si David kunin si Bathsheba at saka ipapatay si Urias, si David ay nawala sa kanya yung balabal ng katwiran, kaya hubad siya. Pero nalalaman ba na siya'y hubad? Hindi brother, hanggat hindi sinabi ni Propeta Nathan. Ganyan po si Adan at si Eva, hindi kinain ang bunga ng Espiritu, hindi kinain ni Eva ang bunga ng halaman ng buhay. Ganyan din si Pedro. Nang ipagkaila ni Pedro ang ating Panginoong Hesukristo dahil nangako. Nangako si Pedro, hindi ba? Kaya, nasira si Pedro sa kanyang salita. Nawala sa kanya ang balabal ng katwiran. Nalalaman pa na siya ay hubad. Hindi. Nalaman hanggat hindi narinig yung tilaok ng manok na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yun pong si Adan at si Eva, alam ba na sila'y hubad? Hindi nila nalalaman ang kanilang pagkahubad. Ngayon, maliwanag na yun, brother. Nang kainin na po ni Adan at ni Eva ang bawal na bunga yun ang kaisipan at damdamin. Iba na ito, iba na to brother. Nang gamitin na ni Eva at ni Adan na sumisimbolo sa tao, nang gamitin na ng tao ang kanyang kaisipan, doon ang nakita na nawala sa kanila ang kaligtasan. Ang nakita sa mga tao ngayon, hindi nagpapakababa. Si Adan saka si Eva, nagpakababa. Ngunit dahil wala sa kanila ang Diyos, dahil itinaboy sila ng Diyos. Sa paggamit ng kaisipan at damdamin, tingnan po natin ginawa ni Adan at ni Eva.
Kumuha sila ng dahon ng igos at yun ang kanilang panakip. Sa makatuwid, gusto nilang makuha yung damit ng kaligtasan ngunit sa pamamagitan ng kanilang kaparaanan. Kaya kaisipan ng tao yun. Damdamin ng tao, hindi ba? Ngayon, napakalinaw, napakaliwanag po ito. Hindi ba ginamit ni Adan at ni Eva ang kanilang kaisipan at damdamin para sila'y di mawalay sa Diyos? Ginamit brother. Kaya anong ginawa nila? Kumuha sila ng dahon ng igos dahil nakita nila na sila'y hubad. Nawala ang damit ng kaligtasan. Gusto nilang makuha uli, ngunit uulitin ko po ito. Ngunit ginamit ang kaisipan tao, ginamit ang damdaming tao. Nakita ng Diyos na gustong makuha yung kaligtasan. Ang tanong ay talaga bang gusto ni Adan at ni Eva na makuha ang kaligtasan? Anong patotoo doon? Nang alisin na po ng Diyos ang dahon ng igos at pinalitan ng balat ng hayop, tinanggap ni Adan at ni Eva. Kaya sila po ay nagpakababa. Ngunit ngayon ang mga tao nakikitang ang kanilang sarili sa paggamit ng kaisipan at ng kanilang damdamin dahil sa pagkabulad. Hindi nila nalalaman, ano. Ngunit tinatakpan ang kanilang sarili sa kaparaanan ng tao, ayaw namang magpakababa. Ayaw tanggapin iyong balat ng hayop na inihain ng Diyos, inihahandog ng Diyos. Kaya, iyon ang tao ngayon. Ngayon po, ipinakita ng Diyos dito na dalawang klase ang damit. Ang damit ng katwiran o balabal ng katwiran at ang damit ng kaligtasan. Ipinakita ng Diyos na ang isang anak ng Diyos pala, pwede siyang maubad ng balabal ng katwiran kung hindi kinakain ang bunga ng halaman ng buhay o kung hindi nakikita ang bunga ng Espiritu sa kanila. Kung hindi nakikita ang bunga ng Espiritu sa isang anak ng Diyos, siya pala'y hubad tulad ni Adan at ni Eva na hindi man niya nalalaman. Ngayon, ang isang anak ng Diyos, kapag ginamit ang kanyang isip at damdamin, mawawala o gagawa siya ng spiritualidad ng mabuti at masama, mawawala ang damit ng kaligtasan, brother. Ngunit kung siya ay magpapakababa katulad ni Adan at ni Eva, tatakpan siya ng Diyos ng balat ng hayop o ng damit ng kaligtasan. Halos oras na po, hindi magtatagal, lalabas ang isang aklat na pinamagatang, Legends Deceive the Soul na hindi man nalalaman kung sino ang gumawa niyan at doon makikita ang ating tinalakay. Oras na po pala, eto po ang ating kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sa ibinigay na napakalaking biyaya na ibinigay niyo ngayon. Na sana po kung papaano po o atin pong pansinin ating mga magulang at mga kapatid. Kung palang hindi nagbubunga ang banal na espiritu o hindi namin kinakain ang salita ng Diyos. Hindi po natin alam na tayo po'y hubad.